Okay, pag-usapan natin po yung mga takot magkaroon ng diabetes, may lahi kayo ng diabetes o may diabetes kayo o baka kamag-anak nyo may diabetes o baka may edad, above 40 years old, di ba? Takot na tayo tumaas ang blood sugar natin kasi ayaw natin ng komplikasyon ng diabetes. Delikado po yan, ha? So, para hindi tumaas ang blood sugar natin, hindi tayo magka-problema, merong mga pagkain na hindi nakakataas ng blood sugar. Ibig sabihin, mababa yung glycemic index. Pag kinain nyo, hindi agad tataas ang blood sugar. Pakita natin, Doc Lisa. Pinipili natin yung low glycemic, hindi nakakataas ng blood sugar. Less than 55 dapat ang numero. Tingnan nyo ito po, karamihan ng gulay, less than 55. Ang baba, 15 lang. Pagdating sa prutas, merong mga mabababa na ituturo ko sa inyo. Pero merong matataas na glycemic index like melon, pakwan, pinya, mangga, yan, lampas na yan. Pagdating sa kanin, tsaka tinapay, ang taas, 160 ang glycemic index. Kaya nga may diabetes, konting kain lang ng tinapay o white rice, biglang tataas ang blood sugar. So, tignan nyo itong 12 prutas at gulay na pwede sa diabetes. Kiwi. Baka hindi kayo sanay kumain ng kiwi, pero makikita nyo, hindi siya talaga matamis eh. Diba? Hindi ganun katamis, pero high fiber, maraming potassium, maraming vitamin C. So, pwede po to. Number 2, mansanas. Siyempre, an apple a day keeps the doctor away. Napakagandang mansanas. Pampabusog, magandang snack, merienda, low calorie na, high fiber. At maganda itong balat niya may pectin. Very beneficial. Kinakain din. Saging. Pwede naman ang saging sa may diabetes. Ang tip ko lang, piliin natin yung wag yung hinog na hinog. Pag overripe, ito pwede tumaas yung blood sugar. Pero yung tamang-tama lang o medyo underripe. Yan, no? So, pag ganito, hindi nakakataas ng blood sugar. Kahit anong prutas, ayaw natin yung sobrang hinog na sobrang tamis na. Dapat yung tamang-tama lang siya para hindi tumaas ang blood sugar. Orange. Ang orange, napakaganda. Pwedeng orange, dalandan, vitamin C, potassium, folate. Pag kumain ka ng isang orange or dalandan, almost yung kailangan mo ng vitamin C sa araw na yon, makukuha mo na. Alam nyo naman po, di ba, vitamin C, maganda sa balat, antioxidant, panlaban sa sakit, sa sipon. Pears, peras, yung mga hindi sanay kumain ng pears, napakaganda to, parang apple din siya. High fiber, vitamin C, potassium, hindi ganun katamis. Maganda po. Ginawa kasi ng Diyos na yung asukal ay kinakain natin kasama ang prutas. Ibig sabihin, nandito yung sugar sa loob eh. Nandito yung sugar sa loob. Pero kakainin mo muna yung buong prutas, pati yung fiber. Hindi katulad ng ginagawa natin ngayon. Iniinom natin yung pinaka-arnival, pinaka-asukal, pinaka-juice lang, wala na yung fiber. Kaya nagkakaroon diabetes, di ba? Puro matatamis, puro candy, puro chocolate, purong matatamis yun. Ito at least, nilagay ng Diyos yung sugar kasama yung vitamins, minerals, at fiber. Kaya mas maganda. Strawberry, katulad nito, hindi siya ganun katamis. Huwag na natin lagyan ng maraming condensed milk o asukal. Ayan po, konting-konti lang kung gusto niyo lagyan, no? Pero kung strawberry lang, Baguio strawberry, alam ko may kamahalan pero napakaganda. High antioxidant, anti-cancer po to at low calories. Suha, 'di ba? Kita nyo talagang very high fiber siya. Hindi pa siya ganun katamis. Maganda to pag mga nagtitibi, maganda sa tiyan. Vitamin B, C, potassium, and fiber. Marami pa ibang antioxidant. No? Pagdating sa gulay, basta green leafy vegetables po, napakaganda to. Sa tiyan, anti-cancer to. Maraming gulay, bumababa ang cancer risk nyo by 3 to 10%. Kung ito lang kakainin lagi, kangkong, diba kasama na yan, talbos, pati ang palaya, hindi ko lang nalagay dito pati ang palaya, napakaganda for diabetes, alam niyo yan, diba? Vitamin C, iron, antioxidant. Okra, marami kayong nababasa, diba? Okra for diabetes, okay po yan. Kahit yung malagkit sa loob, yung tumutulo na parang sipon, very healthy po yun. Parang
mga parang mucus yun eh, pero napakaganda yun. Mucilage, pampalambot ng dumi, pampadulas. So, lahat po yan. Piliin lang yung okra na wag masyadong malaki. Yung 4 inches lang, kasi yung masyadong malaki, matigas, hindi nyo lang makakain. Potassium, vitamin B, C, folic acid, ang okra. Carrots. May lahi ng cancer, may lahi ng breast cancer, nagkakaedad, takot sa cancer, kain ng carrots. Medyo mahal lang. Pero napakataas beta-carotene, very orange ang color, vitamin A, at vitamin K. Kamatis, di ba? Very healthy, lycopene, anti-cancer, maganda sa puso. Basta kulay pula, kulay orange, maganda sa puso at anti-cancer. Nasa kulay po yan. Walang masama sa buto ng kamatis. Hindi po nakakos ng appendix, ha? So, yan. Tomato sauce, ketchup, pwede rin. Pero mas healthy, syempre, kung yung kamatis mismo. Broccoli and cauliflower, isa sa pinakamasustansyang kulay. Maraming pag-aaral yan sa broccoli na anti-cancer siya. Mahal lang po. Pero itong cauliflower, baka hindi naman ganun kamahal. So, vitamin C, fiber, and iron. Isa to sa pinaka magandang gulay. Okay? So, in summary, so ito po, basta yung mga pagkaing mababa sa glycemic index, Doc Lisa, sinabi ko, itong mga gulay na tinuturo ko sa inyo, hindi ko nalang napakita ang lettuce, pepper, mababa rin lahat yan. Diba? Less than 55. Diba? Ito yung mga tinuro ko. Suha, apple, orange. Yan ang meron sa atin. So, bastang mababa ang glycemic index, tulad ng ganitong tinuro ko, pwedeng-pwede sa diabetes. Diba? Maganda rin niya sa tiyan, maganda rin sa puso. So, mas hindi tayo matatakot na biglang tataas yung blood sugar natin. Baka mag-insulin tayo kasi takot na takot tayo sa diabetes. Marami kasing komplikasyon ang diabetes. Salamat po.